You're not watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Matapos ngang sampahan si Tony Fowler or mas kilalang si Mami Oni nang nasabi nga pong samahan ng kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas sa Pasay City Prosecutor's Office ay nagsalita na nga ang nasabing vlogger. Ang pagsampa sa kanya ay ang kasong obscene. Narito po ang naging say ni Tony Fowler. Mula sa kanyang mahabang post na matatagpuan sa kanyang Facebook page, official statement regarding the criminal case filed by Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas or KSMBP against me. Noong Miyerkules, opisyal nang isinampa ng KSMBPI ang kaso laban sa akin dahil daw sa paglabag ko sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ayon sa kanila. Nilabag ko ang batas dahil sa tema ng aking kantang MPL, kasama ang mga napanood nila sa music video nito. Ayon din sa kanilang media interview, kabastusan ang kanta pati na rin ang mga sex organs na ipinapakita ko daw sa music video. Para sa KSMBPI, nais kong punahin at sagutin ang kasinungalingan nyo sa media. Una, hindi ako nagpakita ng black organs kung hindi black toys. Linawin po ninyo yan. Hindi ko kayo masisisi kung epekto yan ng katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata. Pero huwag po tayong magsisinungaling lalo na't kriminal ang kinakaso nyo laban sa akin. Hindi din ho magandang halimbawa sa mga bata ang pagsisinungaling. Ikalawa, gaya ng kalayaan yung tawagin akong bastos, malaswa at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae at higit sa lahat ang pag-aari ko sa nais kong gawin. Sabihin, kantahin o sayawin dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi ninyo pag-aari ang mga ito, katawan ko, kwento ko, blank ko, opinion ko at pagkababae ko, akin ito at hindi sa inyo. Ikatlo, wala kayong puwang para sabihan at pagbawalan ako. Hindi ninyo lugar ang pagbawalan ng mga babaeng gaya ko. Gaya ng pagbabawal nyo sa aming kilos, pananamit pati na rin sa pakikipag-usap. Hindi kayo ang karapat-dapat na manguna sa pagpuna, lalo na sa mga usaping sexual naming kababaihan dahil unang-una, hindi ito bawal at hindi kayo babae. Bahagi ng bawat tao ang blank at bahagi ng ating karanasan na pakikipagtalik at paggamit ng blank toys. Hindi ko nakasalanan kung hindi ninyo ito nararanasan o nararanasan dahil hindi ko pipigilan ang aking sarili para lamang sa mga gaya nyo. At kung sakali man dumating ang araw na ipakita ko ang sarili ko o kahit anumang sensitibong bahagi ng katawan ko sa pelikula man o music video, wala kayong pakialam dahil tulad ng MPL, hindi ko pinilit ipanood sa inyo ang mga ito. Say pa ni Tony Fowler, ikaapat, kung nagawa nating magsampa ng kaso, sana ay nagawa din natin ang research ng maigi dahil may BTS vlog ang MB ng MPL at doon namin pinakita na pinalitan ng juice ang tequila at wala akong pinainom na alak sa kahit sino pa man sa aking mga nakasama. Daya ho ang tawag dito ng mga filmmakers for artistic purposes ang eksena. Hindi dahil sa gusto naming i-promote ang pag-inom ng tequila kung hindi realidad ito. Hindi naman bawal ipakita sa pelikula o TV ang mga bawal sa batas dahil kung ganon, bakit maraming eksena ng patayan ang naiere sa prime time, hindi ba? Nakakatawang isipin na tila ba hindi nag-exist ang salitang props o daya na ang isang eksena ng inuman ay kailangang alak talaga ang ipainom para ipaliwanag ko po ito ngayon. Hindi naman ako ang kauna-unahang gumawa ng ganitong eksena sa balat ng pelikula o telebisyon, pero bakit parang kasalanan ko? Panglima, walang minor na gumawa ng sexual na eksena. Kung tutuusin ano bang ipinagkaiba noon sa mga teenager actors and actresses na gumagawa ng mga sexual na eksena sa TV tulad ng mga panghalal hay sa mga drama? Ano ho ba ang pinagkaiba nito sa mga child actors na parte ng isang R18 na pelikula? Isa pa, hindi na dapat natin sinesensor ang usaping sexual sa mga kabataan dahil bahagi ito ng ating katawan at karanasan. Hindi dapat nakakaramdam ng pandidiri at pagkahiya ang kahit na sino pa pag pinag-uusapan. Napapanood o naririnig ang sexual na parte ng ating katawan o ang mismong ideya ng pakikipagtalik dahil mas itinutulak nito ang karamihan para maging bukas at matapang sa iba pang usaping konektado dito tulad ng panghahalay, hindi planadong pagbubuntis at iba pang bagay na kadalasan kaming mga kababaihan ang nakararanas.
At panghuli, narito ang kanya naging say. Sa huli, gusto kong sabihin sa inyo na matapang kong haharapin ang mga kasong inahin nyo laban sa akin dahil kahit na ano pa ang tinawag ninyo sa akin, taas no ko itong haharapin at sasabihin ako'y tahimik lang sa umpisa pero marunong akong lumaban kahit hindi ninyo ako pilitin.